Kumakalam na sikmura dahilan sa natuyong lupa. Ito ang nagtulak sa mga magsasaka ng iba't ibang bahagi ng North Cotabato para magsagawa ng rally sa Kidapawan City. Umabot sa batuhan at sa magulong dispersal, isa si Gringo Parianon sa mga nakisa sa rally sa Kidapawan na tulad ng mga kasamahan ay lubang naapektuhan ng El Nino ang sinasakan lupa. Bakit ka sumama? Ay, krisis kasi sir eh. Napunta daw kami sa Kidapawan kasi pagpunta namin doon, mayroon daw bigas na binigay sa amin. Ilang sako? Tunga daw sir. Kalahating sako? Mahigit 60 kilometro mula sa Kidapawan City sa tuktok ng Mahuson Mountain Range, nababalot ng kaulapan ang tahimik na pamayanang tahanan ni Gringo, ang Sitio Makati sa bayan ng Arakan, North Cotabato. Mula Davao Airport, mahigit 3 oras ang kailangang baybayin para marating ang bayan ng Arakan. At pagkatapos ng halos 20 kilometrong rough road, ang tatahakin naman papunta sa Barangay Ganatan. At mula dito, 8 kilometro pang daan ang kailangang akyatin para marating ang Sitio Makati, na napapaligiran ng nagtataasang kabundukan na nakalbo na dahilan sa logging noong 1960s. Motorsiklo ang isa sa mga uri ng transportasyon, pero masyadong mabato at maputik naman ang daan, kaya kabayo ang pinili naming sakyan paakyat ng sitio. Bukod sa maputik at mabatong daan, may mga ilog ding tatawirin. Itong pinakamahirap na daan sa lahat ng 8 kilometrong daan patungo po sa taas ng kabundukan. Matapos ang mahigit 2 oras na paglalakbay, pagdating ng Sitio Makati, ay sinalubong kami ng komunidad sa paunguna ng mga dato at isang ritual. Binubuo ng mahigit 175 pamilya, pagtatanim ng saging at mais ang kinabubuhay ng mga taga-Sitio Makati, na karamihan ay mga katutubong manobo. Principal na produkto dito ngayon, saging. Saan ho dinadala ang saging? May kumukuha dito? Marami ang buyer dito. Nag-aalaga ng baboy. Pag may problema na po kami, ibibinta na po namin yung baboy. Sa gabi, lalo na pag may ulan, ay sobrang lamig sa Sitio Makati. At sa umaga, halos wala ka nang makita ang animoy usok sa bumababang alapaap. Natutulog dito ang mantika siya. Sobrang lamig. Sobrang ginaw. Paano ginagawa ng mga tao ho dito? Yung mga bata, hindi ba nagkakasakit sa ginaw? Nasanay naman. Nasanay na. Ay, Tali may nagsakit dito. oh. Kung Saan dadalhin? doon sa labas. Sa baba. Walang kuryente at iilan din ang may tubo ng tubig na nagmumula pa sa kabundukan. May kwan din dito may spring din. Ay, pero malayo pa. Malayo. Mga ilang kilometro pa ho yun? Mga 10 yata. Kaya hindi may kakaila ang sobrang hirap at simpleng pamumuhay ng mga residente ng Sitio Makati. Sa tuktok ng Mahuson Mountain Range, itinayo noong 2013 sa Sitio Makati ang Ganatan Elementary School Extension, kung saan nag-aaral ang may 152 estudyanteng manobo. Ito extension lamang ng main. Oo, sir. Ang main nasaan? Nandoon sa Barangay Ganatan sa sentro po. Malayo masyado, sir. So simula nung lagyan nito, Kung na-minimize na yung drop out namin, Gawa sa kahoy at sawali ang mga dingding, wala man lang kisame at sementadong sahig. Hindi naman ito hadlang para sa mga mag-aaral. Dati sir, wala silang wala silang dalang papel sa kalapis. Yung iba nanghiram lang pagkatapos ng pagkatapos ng activity, manghiram sa iba. hiraman sila. Opo. At maging ang mga guro na nagtitiis din sa kalagayan ng eskwelahan. Dito na kayo natutulog? Opo. Araw-araw yon. Opo sir. Kung minsan sir, hindi ako makapag-turo ng mabuti kasi nga nagtuturo din sa kabila. Maingay masyadong mga bata. Ang grupo ng mga estudyanteng tinuturuan ni Teacher Bebina na pawang mga nasa edad 15 hanggang 16 ay matagang pinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral.
Betang edad niyo 15 or 16 na. Malayo daw kasi yung ano sir, paaralan. Malayo. Kaya nung magkaroon ng grade 4, saka pa lang sila nakapasok. Ang katutubong manobo naman na si Rebecca Elam, nakagagraduate lang ng kursong education, ay piniling bumalik at magturo sa kinalakihang pamayanan. Eh, paano gagawin niyo? Ang karamihan sa kanila relatives ko. Yung pangarap ko po sa kanila is makapagtapos ng pag-aaral. Kinder hanggang grade 4 pa lang ang naabot ng mga mag-aaral sa Ganatan Extension dahil na rin ito sa kakulangan ng mga classroom at teachers. Katunayan na ipagawa lamang ang eskwelahan dahilan sa kagandahang loob ng Philippine Eagle Foundation at hindi ng Department of Education. Nagsimula yung partnership namin with the community nang nagkaroon nga po ng sighting ng Philippine Eagle. So in exchange for environmental services that they provide, nga itong very recent na construction ng school building. Kaya naman, bilang bahagi ng patrol ng edukasyon, ang grupo ng KSP ay namahagi ng mga bag at school supplies. Buksan mo. Nagbigay din kami ng mga vitamins, teaching aid naman para sa mga guro. At mula kay Senator Cynthia Villar, sa ilalim ng Villar Sipag Foundation, ay ang mga recycled na plastic chairs. Handa na! Okay, kain na tayo. At nagsalo-salo sa isang budel fight na bakas sa mga bata ang katuwaan. Pero hindi lamang ang mga estudyante at guro ang hinandugan namin ng regalo. Nagbigay din kami ng mga solar lamps sa komunidad na napakalaking tulong para sa madilim na kabundukan at sobrang lamig na kapaligiran. Ang kasabikan sa mga dala naming regalo at lubos na pasasalamat ang sukli ng mga estudyante at mamamayan ng Sitio Makati sa Arakan, North Cotabato na nagsisilbi namang aming inspirasyon para ipagpatuloy ang pagbisita sa mga malalayo at liblib na eskwelahan at naway ang aming mga handog ay magsilbing tanglaw para sa kanilang mas maliwanag na kinabukasan.